Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Na malapit na siya sa pinto ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon na makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. At tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. At sabi nila, dumating sa atin isang dakilang propeta. Nilingat ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang hirap paniwalaan. Nang isang tay ay muling nabuhay. Okay lang kayo? Kaya ako lumapit, ng gulat lang. Tandaan ninyo, ang topic natin ay magtiwala sa Diyos. Ang description ng Diyos, mapagpala. That is why, kahapon, yung pagpapala ng Diyos sa ating binabalangkas. We call that pagpapala, grace of God, or hulog ng langit. Hindi alam ng marami na mga pagbasa linggo-linggo ay dugtong-dugtong, na parang teleserye. Hindi alam yan. Itong ating gospel today, kinuha natin noong June 9. Bukas, babalangkasin natin June 16, yung readings ng Sunday. And then after that, yung June 23. Sunod-sunod po yan. At gusto ko sanang bigyan diin yung katagang Diyos na mapagpala. Again, last night, yung Diyos na mapagpala ay yung grace of God na dumating. Yung hulog ng langit. Dinugtong natin yan doon sa pagbasang yung 10 ketongin, dumaan si Jesus, hulog ng langit, at tinawag nila si Jesus upang sila'y mapagaling. And Jesus did. Talaga ang Diyos mapagpala. Okay. Today, it's a different story. A story about a young man na namatay. Sa simula nating pagbasa, can we have the gospel please? Yung ebanghelyo, kaya pa ba? Okay. Sa simula ng pagbasa, pansinin po ninyo, ang description, si Jesus ay papasok sa bayan ng Nain. At sa kanyang pagpasok sa bayan ng Nain, yung mga, imagine niyo po, si Jesus ay sinusundan ng napakaraming tao, na napakapal na tao. Sinusundan siya. Okay. Sa pagsunod na yon, halimbawa, if I am Jesus, a large crowd of my followers was following me. Sumusunod sa akin. At habang ko'y lumalakad, patungong Nain, doon pala sa gate, siya namang may lalabas na isa ring grupo. Tingnan natin ha. Next page please. Next page. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Imagine, ito si Jesus, sinusundan ng napakaraming tao at ng kanyang alagad. Next page. Na malapit na siya sa pintuan ng Nain, nasa lubong niya, next, previous page please.
nasalubong niya, okay, nasalubong niya ang libing, next page, ng kaisa-isang anak na lalaki na isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Ibig sabihin, kung nandito si Jesus, sa likod niya yung mga alagad at mga napakaraming tao, following Him, entering the gate of Nain. Dito naman, palabas ng gate, yung coffin ng yumaong batang lalaki, ng binatang lalaki, tapos yung nanay na isang balo, at yung napakaraming tao. Sa madaling salita, kung ako'y lalabas ng gate ng Nain, yung kasama ko sa crowd, sa harapan ko, yung babaeng balo, at yung sa harapan ng babaeng balo, yung patay. Samantalang sa harapan nito ng patay, si Jesus. Now, there's particular emphasis doon sa katagang babaeng balo. Tingnan nyo, kaisa isang anak na lalaki na isang babaeng balo. Ibig sabihin yan, yung babae wala ng asawa. At wala na siyang pwede pang sandalang matatawag na asawa na katuwang niya. So in other words, byuda ito, balo ito, na wala na siyang pwedeng sandalan pa at pwedeng makasamang katuwang niya bilang asawa. Patay yung asawa niya. Now here comes another story. This time, patay naman yung anak niya. Kaisa-isang anak. Sobra-sobrang kamalasan. Sobra-sobra. Kami sa sinasabi ko, grabe naman itong pangyayari sa babaeng ito. Sino pang pupuntahan niya? Another example. If you think na ikaw mayroong pinakamalaking problema, maybe not. Example. Meron akong isang kaibigan sa Pinas. Lola ito, lola. Meron siyang mga anak. 2 anak na babae at 1 anak na lalaki. Pare-pareho silang mga barkada ko, pati yung lola, barka-barkada ko. Yung anak na babae, panganay, ay actually silang 3 may pamilya na. Tinutukoy ko anak na babaeng panganay na may pamilya rin. Yung panganay nitong anak na babae ay at the time ay first year high school. Babae rin. At maputi yung babae. Yung bata. Tipong Camille Frats. Frats ba? P. Kafangfangan kasi ako eh. Frats. Maniwala ka sa hindi. Magmula ng first year high school itong bata, hanggang 4th year high school, maniwala ka sa hindi, ginagahasa siya ng tatay niya. Maniwala ka na. Kung sinasabi mo na nahirapan ka at binugbukan ng tatay mo, wala sa kalingkingan ng batang ito. For 4 years, ginagahasa siya ng tatay niya. Pagka ginagawa siya ng malaswan ng tatay niya, habang dinaraos ng tatay niya ang kanyang kapusukan, meron yatang knife na nakatutok dito, sumigaw ka, yayariin kita. At pagka sinabi mo sa mama mo yan, asawa nito ha, tatay niya mismo ha, as in, dugo niya ha, kapag sinabi mo sa mama mo yan, gagalawin ko rin yung kapatid babae, who was at the time 5 years old. Babae rin. Yun ang banta. At papatayin ko, babangga ako, sasakyan natin para mamatay lola mo. There were times na yung bata, sabihin sa mama niya, mama, papaalam ako kasi meron kami activities sa school. Hindi alam kasi ng nanay. Sasabihin ng nanay, o anak, magpaalam ka lang sa papa mo. Maniwala ka sa hindi. Kahit ayaw niya, magpapaalam yung bata sa papa niya. At bago siya payagan, i-score muna yung tatay.
Maniwala ka sa hindi. Ngayon, hinahamon ko, kung sino mga kabataan dito, meron pa ba mas matinding karanasan doon? Sige nga, tumayo nga meron mas matindi pa roon na karanasan. Hindi pa yan ang pinakamabigat na problema nyo. Hindi pa yan. Kung minsan maganda malaman mo, may ibang taong mas matinding ka ng kalalagyan kaysa sa'yo. Kaya huwag ka mag-isip magpakamatay. Don't ever think na mag-slash ka kasi mayroon mas matindi nangyari kaysa sa'yo. Now, that happened. Yung batang sinasabi ko, fourth in high school, one day decided na hindi siya umuwi ng bahay. Stayed sa Mega Mall together with her classmates. And from there, tinawagan yung tita niya and said, "Tita, dito kami sa Mega Mall," umiyak yung bata. "Hindi po ako makauwi kasi ina-avoid ko si Papa." Sabi ng tita, "Bakit?" Sinabi niya, "Ginagalaw ako ni Papa for the past 4 years." Hindi na-alarman man ngayon. Naalaman ng lola, pero hindi sinasabi sa mama ng bata. To cut the story short, nalaman ng mga barkada, ng mga barkado ko doon sa kasada na yung mga barkada, talaga nung malaman lang, sabi lang, "Papatayin namin yung lokong yan." To cut the story short, napakulong nila yung lalaki. Yung dalagang ito ngayon is 21 years old. Naka-move on na siya. Hinahamon ko, kung sino man sa inyo dito, ang meron pa mas masakit na karanasan, tumayo rito, i-share niya. Nakakayaman, pero hinahamon ko. Siguro naman, hindi naman, it is safe sabihin, na kung meron man mas malala pa nangyari doon, siguro pa isa-isa pa dala-dalawa. But the rest of you, walang karapatan magsabi, mas malaki problema nila. Just like this woman, isang widow, isang balo, wala na siya masasandalan. At sa kanyang kamatay ng kanyang tatay, ng kanyang asawa, here comes yung kaisa-isang anak na matay din. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, next page please, nahabag ang Panginoon na makitang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Yung katagang yun, nakakapangilabot na. I can just imagine Jesus, when he saw yung funeral procession, in front of him was the coffin, sinalubong niya, at sinabi sa babaeng balo, "Huwag na po kayong umiyak." Hinawakan yung coffin. Gustong-gusto ko yung pagtigil ng funeral march na yun. Hinawakan ang coffin. At sinabi ng Panginoon, "Huwag na kayong tumangis." My dear friends, at that very moment, yung babae hindi niya maintindihan eh. Hindi niya maintindihan kung ano nangyari. Tandaan nyo, may mapangyari sa atin, bagamat sinabi ko sa inyo kahapon, mayroong biyaya na kaakibat ng mga pangyayari. May mga bagay na nangyari na up to now hindi mo maintindihan. Unless pinulit mo yung hulog ng langit. Pero at this moment, may mga bagay kang hindi naiintindihan. Kamukha ng babaeng balo. And there is this advice of Jesus, huwag ka nang tumangis. Huwag ka nang umiyak. At sana, habang nakikita niyo yung video na ito, makita niyo ang mga pangyari sa buhay ninyo na halos ikamatay mo. At ito ang advice ng Panginoon sa iyo. And just be honest with your feelings. For those times you fail to understand yung man nangyari sa buhay mo. Huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit man ng alon ng panahon, sabay tayong aalis.
ka na umiyak, mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo at kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan. Kumapit ka, kumapit ka. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kumapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan. I did this video last February, part of Lent. In just 2 months' time, got about 5,000 viewers. And every time I show this and share this, talagang hindi ko mapigilan kasi alam niyo may mga oras na minsan ako rin bilang pare, meron hindi ko rin naintindihan. Did I tell you na I almost left my priesthood in 1988? Sa sama ng loob ko sa mga superiors ko. I was a very idealistic priest, got ordained 1983. In fact, I'll be celebrating my 30th anniversary bilang pare this October 22. I almost did not reach this. Wala sana ako sa harapan ninyo kung talagang naging tuloy-tuloy rin lang yung sama ng loob ko. Hindi ko naintindihan. 83, I was ordained. And then I was so idealistic for the past 5 years. Kalakasan ko, kakisigan ko. Kaya ko magpuyat ng 2 araw na halos, sige lang, dire-diretso, kaya ko yan. There was a time na I felt nilaglag ako ng mga superiors ko. I felt I was not appreciated. Nagtampo ako, in other words. Tandaan nyo kami mga religious, kamukha ni na Father Troy, kami yung mga Capuchins, kami SVD. Meron kami kanya-kanyang community. Pag sinabing congregation o order, think about fraternity. Na meron kaming pamunuan, fraternity. Meron kaming kanya-kanyang charism or parang vision and mission. Meron kanya-kanya. And we live in a community. At that time, I was so disappointed kasi yung mga superiors ko, para bang feeling ko nilaglag ako. Kasama ko mga pare, meron kaming isang sentimiento at
Akala ko pare-pareho kami ng sentimiento, pero they verbalized it to me na pareho kami ng pag-iisip. In other words, meron kami isang issue. Yung issue na yon tungkol sa aming SVD. And yung feeling namin, feeling na makasama kong pare at that time, akala ko pare-pareho kami. And in fact, totoo naman pare-pareho kami. And I volunteered, sige, sa next meeting natin, ako magsasabi. Sabi naman kasama kong pare, sige Arlo, sabihin mo. Tungkol sa isang issue. Maniwala kasi hindi, nag-meeting nga kami. Assembly kami ng makapwa pare somewhere sa Quezon City. Noon during that meeting, taas ako ng kamay. Sinabi ko, I think, to the point, sabihin ko, mag-resign na ho kayo, Father. To that effect. Pinag-resign ko yung pari na yun sa kanyang posisyon because he was not anymore productive. Pagtayo kong gano'n, sinabi ko, maniwala ka sa hindi. Hindi tumayo yung makasama ko. Iniwan ako sa ere. Para come on, magsalita kayo. Alam niyo, pagkatapos sa meeting, sinabi lang ko, Arlo, what you did was good. Yun lang. Hindi kayo nagsalita. Hindi, okay na yung nagsalita ka na. Sama na loob ko. At sa balutan ako, uwi ako sa bahay namin, maniwala ka, 3 years ako sa bahay namin. Wala sa community ng SVD. At that time, may nililigawan na ako. Mga chismosa rin itong mga nando dito. Hindi nga. There was a time na, yun na eh, tuloy-tuloy na eh. Hindi ko nakaintindihan. I thought I'll be a good priest sa loob-loob ko. Pero bakit nagkaganon? Talagang si Lord talaga parang, kumbaga sa coffin, patay na ako eh. Kumbaga, yan, ililibing na ako. Si Arlo, ililibing na. Yung kanyang pagkapare, ililibing na. Eh talaga namang, gusto ko lang lumabas eh. Sama na loob. Para bagang si Jesus, lumapit, pinigilan. At yung mga bagay na yun, sabi niya, huwag ka na umiyak. Kahit di mo naintindihan, huwag ka na umiyak. Yung isang pare na matanda, sinabihin niya isang kapwa SVD based in Cebu, sabi ng matandang pare, kunin mo nga si Arlo, sayang yung bata. Imbitahin mo rin sa Cebu. True enough, I received a letter telling me, oh, Arlo, punta ka rin sa Cebu, all expenses paid, dito sa University of San Carlos. Kami ang bahala sa kagastos mo, magpahinga ka rito. And I took the chance. Kinuha ko yung pagkakataon. Libre, pasyal na naman, gala na naman. Sino bang ayaw niya? So pagpunta ko roon, pagsabi sa akin ng superiors na based in Cebu, Arlo, pahinga ka lang dito, just let me know kung anong klaseng trabaho gusto mo rito. Nag-isip na ako. To cut the story short, I chose to work sa Tacloban, Divine Word University. At that time, nandun pa siya. And then, before I knew it, I was back into the mainstream ng SVD. That's why I'm here. If not for the time, na bagamat hindi ko naintindihan, I stopped. And I felt, kamukha nung binata, I got my new life back. May mga pagkakataong siguro din kayo ganun, na you thought yung married life nyo is about to die. Halos sama loob mo sa asawa mo, na nabababae, tapos nabisto mo pa, may anak sa iba. Feeling mo lahat ng buong buhay mo ay bumagsak. And you were so idealistic bilang wife na you would like to have an honest to goodness married life. But at that time, nararamdaman mo, it's falling. Nag-disintegrate yung family life mo. Halos give up ka na. Suddenly, yung anak mo halimbawa, sumama sa YFC. At yung YFC na yon, naging tulay yon sa'yo bilang mag-asawa because of your anak nag-join sa YFC, dinala ka sa Couples for Christ. And you were given another life. Totoo po na mayroong panibagong buhay. Na there was a time na sobrang problema, halos ikamamatay mo na, then suddenly the grace of God told you, ito, tumayo ka. Tumayo ka, sige, tumayo ka sa harapan ng iba. Yung
command of the Lord, tumayo ka, is enough response for such faith. Yung ganong klaseng panampalataya. Na kahit napalupaypay ka na sa dami ng trabaho, lupaypay ka na sa bigat ng problema, pag sinabi na pang tumayo ka, tumayo ka. And that could be your expression of faith. Kaya nga, may talagang pangyayari na pagbabalik buhay. Meron. I'll give you one example from the medical perspective na totoong may nagbabalik buhay. This happened in the States. Documented. And this is a story. It was the morning of September 20th, 2006. Jeff Markin recalls heading for work as usual. What he doesn't remember is driving himself to the hospital. He had called his boss and told him he didn't feel well. His boss was concerned and convinced Jeff to go to the emergency room. Somehow Jeff made it. As he got there, he collapsed. Dr. Chauncey Crandall was doing rounds in the intensive care unit that morning. An alert call came over the PA system that someone had arrived at the hospital with a massive, deadly heart attack. And then a second call went out over the PA system and specifically asked for me because I was the cardiologist on that day. When I arrived there, it was like a war zone. It was like being in battle. It was chaos. Everyone there fighting to keep this man alive. The ER staff worked on Jeff for 40 minutes. They shocked him a dozen times. Despite their efforts, there was no response. Once Dr. Crandall decided the team had done everything possible, he called the time of death. While a nurse prepared Jeff's body for the morgue, Dr. Crandall updated the charts. Well, as soon as my note was completed, I walked out through the door to this emergency room. I heard this voice say, "Turn around and pray for that man." And I wanted to ignore that voice because I said to myself, how can I pray for that man? He's dead. He's gone. There's no life in him. So I kept walking. And the voice came back again. And the voice said, "Turn around and pray for that man." And I stopped and I thought to myself, I need to honor the Lord. So I turned around at the doorway and I walked to the side of the body, and the nurse was on the other side of the body, and she's looking at me like, "What are you doing? Why are you here?" And I stood there next to that corpse. And I opened my mouth, and these words came out. "Father God, I cry out for this man's soul. If he does not know you as his Lord and Savior, Father, raise him from the dead now, in Jesus' name." I remember staring at bright lights, and they were swirling around. Out of those bright lights came an image, and he told me that he was there to look over me and make sure that everything was going to be fine. And the other doctor walked in the room, and I pointed to him. I said, "Shock this man one more time." And he looked at me, he said, "Dr. Crandall, we can't shock him. He's dead, there's no life in him. He's gone." And I said, "For me, shock him one more time." And that doctor, out of respect and honor for me, went over to that body with those defibrillator paddles and put his paddles on that patient and shocked him. Shocked Jeff. And immediately an instant heartbeat came back. Instant, perfect, regular, which we'd never seen before. And the nurse screamed, "What have you done?" And this perfect heartbeat came back. And then suddenly, this abdomen started moving and started breathing. And then a couple moments later, the fingers started twitching. They immediately moved Jeff to the intensive care unit. 3 days later, Jeff woke up with no evidence of brain or organ damage. Once I woke up, my daughter Jillian was there, and that's when she told me what had happened.
When I came in Monday morning, Jeff was sitting up in bed. And I said, where were you that day that I prayed for you in the emergency room? And he said, Dr. Crandall, I was in total darkness. And I was so disappointed. And I said, Jeff, what were you disappointed about? He said, I was alone for eternity. He asked me at that time if I was willing to accept God in my life and into my heart. I just opened my arms and accepted God. It was just a very emotional time. I remember, crying in his arms. Today, Jeff is back at work and gets regular checkups with Dr. Crandall. He still has no heart problems or residual complications from his brush with death. To know what I had gone through and to be so fortunate, and that's been part of, I guess, my daily battle is why me? Why have I been so fortunate to have God shine on me? I guess a second time. This day that I prayed for Jeff was a day of very little faith. It wasn't one of my big God days. And when I walked into that emergency room, to tell you the truth, I didn't want to stay and pray because I was so much in a rush with my work. But I prayed. And I didn't have a lot of faith backing that prayer up that day. But the Lord asked me to do it, so I honored the Lord and prayed. And that's all we need. Just a spark of faith like that mustard seed. Miracles are real, and they're real today. Nung nakuha ko yun sa YouTube, ang hirap paniwalaan. But it's true. Kung yun na may miracle halimbawa because of yung physical body coming back to life, ganun siguro katindi yung miracle na isang tao, emotionally dead, but because of God's love, nagkaroon siya ulit ng panibagong pag-iisa buhay niya. Kaya nga sabi, huwag ka nang tumangis. Lumapit siya at hinipong kinalalagyan, next page please, at hinipong kanyang kilalagyan, yung kanyang coffin, kilalagyan ng patay, at tumigil naman ang mga may dala nito, next page, at sinabi ng Panginoon sa kanya, binata, bumangon ka. Can you imagine? Big crowd behind Jesus, big crowd behind the coffin. At sinabi, binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita. Sino hindi matatakot? Kaya tingnan niyo pagkakasabi. Next page, please. At siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Gustong-gusto kong punto na yan. Pagbangon at nagsalita yung binata, ibinalik sa kanyang ina. Para bagang, kung dati ikaw ay manalasing, mambabarik, ngayon, bagong tao ka na maybe because of the service mo sa Panginoon, ibabalik ka ulit sa pamilya mo. Kaya ngayon man nag-serve kay Lord, hindi naman lahat yan, pati ako, hindi naman lahat worthy eh. Pero binabalik muli sa pamilya. At gaya ng inaasahan, sinidla ng takot ang lahat. Sino nga ba naman hindi matatakot? Sino ba hindi matatakot doon? Sinidla ng takot ng lahat. At next line, at sila'y nagpuri sa Diyos. Parang mahaba parang yung that simple sentence sa Bible, parang ang haba na nangyari. Nasidla sila ng takot. Siguro that went on for about 30 minutes, commotion, takbuhan. Tapos yung sinanay, yung widow, kita nila, niyakap agad yun na yung anak. Siguro after 30 minutes, doon sila naulian. Buhay nga. Tandaan ninyo, yung patay noong panahon na yon, kamukha lang ginagawa ng mga taga-UAE. Within 24 hours. Pag may namatay. Ayokong gamiting word. Okay? Yung mga taga-UAE. Pag namatay, within 24 hours. Tandaan nyo rin na namatay si Jesus
Nung nakabayubay sa krus, Friday, pagkababa sa krus, Pieta, at saka dinala yung Panginoon sa kanyang libingan within 24 hours. So it was possible na yung bata ay, ika nga siguro ilang oras ang patay, pero bumangon. Natakot ang mga tao, nagkaroon ng komosyon, at after a while, siguro na ulian, tutunga, and they began to praise God. Huwag tayo lumayo sa nangyari nga sa States. Right here, may nangyari ring kababalaghan. We call the title, The Miracle Baby Aliana. Okay? Para alam natin lahat, sino may lang magkikwento? Ang nandito yung nanay, si Nanay Conching, nanay yung lola. Si Nanay Conching, si Lola Conching, lola nung bata. Hindi alam siguro ng iba na mayroong pinanganak, I think 23 weeks lang. Tapos, ito yung may 3 pictures. Ikaw na magkwento. Hindi na malalim yan. Binata, bumangon ka. Liga. Okay. Yung makikita nyo sa screen niya, si Baby Aliana. Ano lang siya noon? Parang 4 months, 5 months lang siya nung ipinanganak. So, napakaliit niya. So, nung ipinanganak siya, parang 5 months na. 5 months lang siya. So, napakaliit niya nung ipinanganak siya. And then, dahil sa faith ng kanyang mga magulang, bago pa lang siya ilabas, ang sabi, talagang total hindi na siya mabubuhay. So, pero dahil doon sa faith niya, pinanghawakan nila yung faith nila kay God. True enough, nung binisita namin siya ni Father Troy, after the anointing of the sick, tinanggal na yung life support system niya. And then, ito na yung pictures niya ngayon. After, ito na siya ngayon. Yun ang pala sasabihin mo, takot na takot ka. Ngayon, you are risen from the dead. Ano yung punto? Nangyari nga kita yung bata, kakatuwa. Nakita ko yung pictures niya eh. Pero tinitingnan sa magazine, talagang I cannot, parang, hindi ko magawa tignan sa pictures yung mga nangyari, yung mga nakatube na ganyan. It is possible, therefore. Kaya nga yung mapagpala eh. Totoo yan. Now, all the more, lalo yung nangyari doon sa first reading. Sa first reading naman, si Elijah nakatira sa bahay ng isang balo. Namatay din yung kaisa-isang anak. Now, itong babaeng balo na ito, nakiusap. Asa na yung misalet, please? Yung misalet. Yan. Salamat, bro. Bait mo naman. Sana. Kita yung dialogue. Noong mga araw na yon, nagkasakit ang anak ng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, ano ang kinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Sabi niya, bakit kagalit sa akin, Elias? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patay yung aking anak? Pambira ka naman, pinapatira na kita rito, susumbatan mo pa ako. Parang ganoon ang dialogue ng babae. Tandaan ninyo, nakikitira si Elias sa kanya. Akin ang bata, wika ni Elias. Kinuha ang bata, pinanik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan, iniligay yung bata sa kanyang higaan at dumalangin, Panginoon, aking Diyos, ganito po ba yung ikaganti sa babae nagpatuloy sa akin?
makaito niyang hiningahan ang bata. Kasunod ng ganitong dalangin, Panginoon aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig ng Panginoon ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Yung second reading naman, tungo kay St. Paul. Si St. Paul po ay mamamatay tao. And he was about to go sa Damascus to kill more Christians. Sabi niya, he was persecuting the church. Literally, or not exactly literally, but spiritually, si San Pablo ay patay na. Mamamatay tao ng mga early Christians. At patay na siya, kung tutuusin. Ito maganda pagkakasabi ni San Pablo. Kita niyo yung dialogue niya. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaalib ng Judaismo. Akala niya that is the one dapat gawin bilang pariseyo. Pumatay na mga early Christians. Buong lupit itong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian na aming mga ninuno bilang Hudyo. Ngunit, sa kagandahan loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak. Tinawag ako upang maglingkod sa Kanya. Binuhay siyang muli. Ano ibig sabihin? My dear friends, we got our own death. Marami tayong kanya-kanyang kamatayan. Problema, kasalanan, bigat ng pamilya, sa Maynila, may sakit yung anak mo. Marami tayong mga ikamamatay kung tutuusin. But today, sinasabi, mapagpala ang Diyos, bubuhayin ka niya kung gusto mo lang. Bubuhayin ka niya kung gusto mo lang. Kung minsan yung pagiging buhay na yon, ibabalik ka. At nakakatuwa, pagka ikaw mismo, nakita mo yung lalo yung nanay mo, parang sumigla nung makita ka. Minsan talaga, pag nagkakaedad na, limbawa, at tawag ito, change court. Nung tayo ay mga bata, mga magulang natin nagmamatanda, yung mga magulang natin, ang nagde-decide, o anak, ito suit mo, ito suit mo, ito suit mo. Pag matatanda na, sila, at tayo ngayon, ganitong edad, tayo nga magsasabi sa nanay, tatay, nanay, wag yan. Masyado na maluwag sa'yo yan. Ito na suit mo, nay. Ikaw na nagbibigay ng damit sa kanila. Dati-rati, nung tayo bata, sila yung mga nagmamatanda. Pagka halimbawa, yung kakain, ito, kain mo anak, mas anto. Sila nagsasabi, ito yung gatas mo. Ngayon, matatanda na sila, tayo ngayon nagmamatanda sa kanila. Nay, hindi bagay yan, dapat sa'yo Cerelac. Ay, Cerelac. Ano yun? Ensure, Cerelac. Kaya pala, ang tawag ko rito, change court. Bakit? Kasi meron sa stingas second childhood. Kay mga nanay natin, tatay natin, some of them may be second childhood. Example. Dati-rati, nung tayo mga bata, siguro mga 6 months, 8 months, or maybe isang taon na, tapos nandun yung tatay-tanay natin, ito ka nung bata ka. Imagine mo nakalampin ka lang, imagine mo. Tapos wala pang hindi pa uso siguro yung mga diaper. Tapos nandun yung tatay-nanay mo, Mama, Papa. Tapos ikaw naman, yun ang mga magulang natin, tuntua, uy, kilala ko na anak ko. Tapos dalag, Mama, Papa, kilala ko na anak ko. Nakakatuwa. Ngayon, maybe some of us, yung ating mga magulang, may Alzheimer's na. At hindi kanya nakikilala. Parang ganito.
Mahirap sabihin kung ano ang pakiramdam ng umuwi ka pagkatapos ng 11 taon ng pagiging OFW. Hindi ko na nga mamukha ng lugar na to. Pero may mga bagay na sadyang hindi nagbabago. Para kang namatay, nabuhay, at napaglipasan ng panahon. Medyo nakakatuwa, pero syempre, nakakalungkot din. Ngunit may mga bagay na hindi na paglilipasan ng panahon. Nang bumalik ako sa Pilipinas, naalala ko yung masaya't simpleng pamumuhay kasama ng aking pamilya. Ngunit nung hindi ako namukha ni inay, mas masakit pa yun kaysa sa 11 taon sa abroad. Alam mo kasi, nagka-Alzheimer si nanay nung nakarang taon. Nagalit ako sa sarili ko dahil hindi ako agad umuwi. Kaya, iniwan ko ang lahat para alagaan siya. Dahil para sa akin, ang pinakamatamis na alaala ay yung pag-aalaga niya sa akin noon. Marami kaming masasayang alaala. Meron ding masama. Pero kahit anong mangyari, wag na wag mong ibabaliwala ang bawat sandali. Dahil hindi mo masasabi kung gaano katagal pa ang panahon na kayo'y magsasama. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duya. Sa aking pagtulog na labis ang himbing. Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sa bigsaw ko'y nanduya. This time, parang ang nanay naman na muling nabuhay. Parang ganun din. Kaya nga minumungkahi ko, kung kakayanin, bago ka hindi makilala ng nanay yung tatay mo, bisitahin mo na. Lalo pa pag may sakit, baka yung presence mo will be a blessing sa kanila, lalo lumakas yung nanay tatay mo pag nakita kanila. Kung meron hindi pagkakanoon ng nanay tatay mo, siguro maganda, harapin mo rin. Sana maging blessing ka sa kanila pag bumisita ka. Sana pag bumisita ka, yung buhay nila ay maibalik muli sa kanila. Kaya sinasabi ko sa inyo, hanggat maaari, kamukha pa kahapon, kung may pagkakataon ka, take the chance. Take the opportunity. At kayo naman nandito, give yourself another chance. Halimbawa, kung kayo alam mong lugmok ka sa utang, may pamamaraan. Naniniwala rin ako na hindi bibigay sa ng Diyos sa problema yan, hindi mo kaya. Kung bago ka sa utang, mayroong kaunting kasagutan niya. Siguro kaunting diskarte, kaunting tiyaga, kaunting pagpapakatotoo ang kailangan na hindi mo kinakailangan magsinungaling. Lalo pa nagsisinungaling ka, mas mahirap i-depensa ang sarili mo pag nagsisinungaling ka. Kapag pumasok ka na with the wrong foot, paano ka? Nahirapan ka. But for tonight, sinasabi lang natin, God or Jesus has given life back to this man. Binabalik ang buhay mo. Yun yung pagpapalang binabanggit natin.
At yung binibigay na buhay sa'yo, pag tinanggap mo, don't forget, gagamitin ka rin ng Diyos bilang pagpapala ng iba. In other words, kung binuhay ka ng Diyos, muli, halimbawa, marami sa inyo dito ay mistulang patay spiritually. Pero binuhay ka ng Diyos. At may purpose yun. Naniniwala ko na yung binatang binuhay ng Panginoon Jesucristo ay hindi lang siya basta binuhay, binigyan siya ng panibagong pamumuhay, panibagong pagtingin sa buhay. At yung pagtingin sa buhay, magbibigay buhay sa ibang tao. At babalik ulit yung buhay na yun sa kanila. What comes around, goes around. And this one last piece for your reflection. Na totoong bumabalik ang blessing ng Diyos. Totoong ang buhay ang ating mabiyaya ay binabalik niya. Totoong ang ating mga muling pagkabuhay ay may kadahilanan. Mas din yung construction man nasa construction na meron life vest. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the waters stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one day this all will change. Treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one Sometimes in my tears I drown, but
bumalik sa Kanya. Amen. For tonight, bubuyin ko lang yung binabalangkas ko. Mapagpala ang Diyos. At yung isang pagpala niya sa atin ay yung patay muli niyang binuhay. Yung mga patay na yun may not be physical for us. Some of us spiritually, some of us in relation sa mga asawa o sa mga anak, some of us sa kanang trabaho, some of us financial. Ito yung mga kamatayan natin. Sinasabi ko na sa inyo, kung feeling mo namatay ka, may iba talagang mas matinding na kamatayan kanila. Kamukha nung kaibigan kong nire-rape for 4 years. Kung feeling na hindi mo maintindihan, ako rin nakaramdam doon, I almost left my priesthood. But ang Diyos mapagpala. So binuhay ka muli. Binuhay ako muli. Marami sa inyo binigyan ng panibagong pag-asa. Binigay yung dangal muli. Yung dignidad mo, karangalan mo bilang tao, binigay muli. Dati sa Maynila, wala kang trabaho. Dito may trabaho ka at nakakaipong ka. Feels good na nakakatulong ka sa pamilya mo. Binuhay ka muli. Pero pag binuhay ka muli, may purpose pala. When you give yourself another chance, may purpose pala. It is meant para bumuhay ka rin na iba. Pay it forward. Pay it forward. Na dapat sila rin ay makaranas na muling pagkabuhay. Kaya pala, for tonight, ang title natin, si Jesus, binuhay ang isang patay. Ito'y biyaya upang tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Kung isipin mo, lahat pa lang ito'y posible. Lalo tigit, kaya nangyari kay Baby Aliana, nangyari doon sa States, all these are possible. Because ang Diyos ay mapagpala. And if God is gracious at siya ay mapagpala, think about it. Magtiwala ka na sa Diyos.